Ngayon po, attorney, Okay. opo. Ngayon po, attorney, may nakabingbing na batas or proposal sa Senado, proposal bill kung saan nakabingbing siya sa Senado ang Universal Social Pension na naglalayong bigyan lahat ng mga senior citizen ng social pension. So kung sasakali po na kayo ay manalo bilang senador, ano po yung stand nyo dito? Actually, dapat amyendahan natin yung ating batas sa Social Security System para ang gobyerno ay may pondo na ibigay. Actually, sa kasalukuyang batas ay dapat ang gobyerno ay magbigay ng pondo sa Social Security System, pero sa realidad ay walang pondo na ibinigay. Only the 500,000 from the start in 1957, yung 500,000 na seed money ng SSS, yun lamang ang binigay ng gobyerno. After that, no more. Ang mga manggagawa at ang mga employer ang nag-shoulder sa mga gastusin, pension at mga benepisyo ng mga kasapi ng SSS. Pero sa batas ay dapat ang gobyerno magbibigay ng pondo sa SSS. Kaya ati itong tutukan na para doon sa hindi naging miyembro ng SSS, dapat sila ay mag-cover din sa pension na ibinigay ng SSS para universal yung ating mga pension sa mga seniors halimbawa, no? Lalong-lalo ng 60 above, no? Ang compulsory retirement ay 65, ano? So kung yung 60 at the option of the workers, yung 65 compulsory na talaga yon. So para ma-cover lahat, ay dapat ang gobyerno magbibigay ng pondo sa Social Security System. Okay. Well, ibig sabihin, attorney, separate 'to doon sa proposal na bill na universal social pension na magbibigay ng ayuda or pension sa mga lahat ng senior bukod lang hindi lang sa mga indigent senior citizen. Pwede nating i-incorporate kasi yung ating sistema ay dapat isa lang, no? Isang sistema lang. Kaya yung proposal sa kasalukuyan, pwede nating i-incorporate yan sa Social Security System law natin. Opo, kasi So, maaari ding i-separate natin, pero yung another bureaucracy ang makikreate eh. So, okay. kung akong magsasabi, o magdedesisyon, ang aking proposal dyan ay dapat yung mga non-member ng SSS dapat i-cover ng Social Security System para makakuha sila ng pension sa SSS. Okay. Kasi mas malaki yun, attorney, compared doon sa existing na proposal na almost ₱500 lang per month if ever, 'di ba? O maliit ngayon, Oo, yun nga po. hindi yun maka-cover Yun nga, ng mga sa senior mga natin. pangailangan ng seniors. Eh. Kaya Yes po. dapat miyembro sila ng SSS. Okay, sige po. Yun po, currently nakabingbing sa Senado ang proposal na Universal Social Pension na magbibigay ng pension sa lahat ng mga senior citizen, mayaman man o mahirap. Ngayon Yeah. po, kung ikaw ay papalarin na maging senador, ano po yung magiging stand mo dito? Yung, di ba may batas tayo ngayon na sinusulong nila yung 11-1005 ata yan, no? Yung Universal Social Senior pension. Citizen Social Pension, no? Ah, pa- yung batas na yun maganda kasi ano yun, across the board na yan. So walang pinipili, mahirap man or may existing pension. Tama naman yan kasi bakit natin pipiliin na parang akap at tupad lang na pinipili lang yung bibigyan? Eh, alam mo, yung ating mga senior citizen, mula pa nung nagtatrabaho sila, mula pa nung kabataan nila, nagbabayad din sila ng mga taxes sa gobyerno. So since taxes natin lahat yan, ay bakit mo pipiliin yung bibigyan yung mga senior citizen? Yun na lang natitira nila na mag-api-api sa buhay na mapaparating ng gobyerno na yung ating mga senior citizen, yung utang na loob or mahal natin sila, ngayon pipiliin mo pa. So dapat tama, universal yan. At ako isusulong ko yung batas na yan. At hindi lang yan. Hindi lang yan, 'di ba, social pension yung pagdating mo ng 60 ay iyon ang mga mandatory tapos may batas pa ngayon na pag pag 100 years old ka na tapos bumaba doon sa 18 makatanggap ka na ng centenarian. 10,000.
No, yun. Ordinary po. Mm. Oo. Ang 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 kulang pa diyan na nakikita ko na susugan niya na batas para sa senior citizen. Hindi lang pensyon, no? Dapat pati yung mga gamot nila, dapat doon sa barangay, sabi ko, may barangay senior citizen botika tayo para hindi na senior citizen na nga yung tao tapos yung pensyon nila kulang na nga dahil kung saan pa bibili ng mga gamot. Dapat doon sa barangay, nandun yan yung sinasabi ko kanina doon sa ating barangay health workers. Dapat doon yan sila palakasin yung ating butika ng barangay. Ngayon ang butika ng barangay kasi discretion lang yan ng munisipyo, hindi pa yan hindi pa yan batas. Kailangan may batas yan across the Philippines ang butika ng barangay na pinamunuan ng Department of Health.